excited the most sa 2026? Amen ba? Wala talaga sayod sa malabot, no? We don't know what is ahead of us, but atong pasalamatan ng Ginoo tungod kay gidala gihapunta niya ni ining nga mga kapanahunan. Amen ba? So naamot siguro tayo lain-lain ng mga kasinatian, but salamat sa Dios because of His grace and His love sa atong tanan na kita karon. Amen ba? So as kanang year-end ng topic sa matag usa kanato. Ato magong tema karon tuigay sa about enlarge, no, diha sa atong pagpamuhat sa Ginoo na. We talk about unsaon nato pa enlarge diha sa atong pagpangalagad sa pagpahinga Dios. But this morning, in connection to that, we will focus on this topic, no, about kanang moving forward, no. Enlargement is not focusing on the things that we have. No, kanang hindi lang ka mag-focus ba sa unsa ang nasa imo karon, di ba? Kung gusto ka nga motubo, mutanaw ka ngadto sa unahan. Amen ba? Imong gina-pursue, imong gina-goal ang imong gusto maabot sa imong kinabuhi. Amen ba? So, kung gusto ka mo enlarge, wala ka nag-focus sa unsa ang naalang sa imo karon, kundi mutanaw ka ngadto usab sa una. What God in store for us. Amen? No? Tungod kay usahay kung naka-focus ka sa mga butang nga nasa atong kaugalingon, we are so preoccupied for those things around us. Usahay din nato makita nga naa po dayday kung butang nagulat sa tuwa sa unahan. No? Ano Ginoo man ang Ginoo nga maayo gid na makontento ta, pero ang gusto sa Ginoo sa atoa is bigger than we think sa ato ang palibot karon. Amen? So, let us open our mind as we face another year sa atong life. Let us focus on what is ahead of us. Kanang, kinsa ba'y nakabalo diri unsay manghitabo niya siya ugma? Wala, no? Wa kita na sayod. Unsay manghitabo sa atong ugma damlag. Di ba? Pero, ang Biblia, tudlo sa toa in terms of what is ahead of us. Amen? Atong tanawon ang Biblia nga unsa ni dapat ato ang panglantaw sa unahan. No? So, muli nga mga butang nga atong pagaisgutan karon. Let's open our Bible in the very familiar verse to all of us. Philippians chapter 3 verse 13. No? Kabalo ng tatanan ani nga bersikulo, maybe all of us ato di siyang na-memorize na. Okay? Verse 13. Yun siya diri. Brothers, I do not consider myself yet to take hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and looking forward what is ahead. Let us bow our head as we pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga kabuntagon. Ikaw ang Dios mag-aabli sa mutag sa mga pangunahuna. Nga among matanaw, Ginoo, ang mga butang imong story nga kanamo sa malabot. Salamat o Dios sa balang Espiritu Santo nga magatabang ka na sa pasabot sa imong mga pulong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, ingon si Pablo, nini nga pulong nga iyahang i-encourage o isulat sa matapos sa kanato. Mayon gani siya sa verse 12. Not that I have already obtained all this or have already made perfect, but one thing
but I press on to take hold of what for which Christ Jesus took hold of me. Yung si Paul nga, wala ko kumbaga sa atong terminology karon, wala ko kumpiyansa sa unsa akong nabot karon, kung dili nagtan-aw ko ngadto sa unahan. Amen? So, sa ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon, unang butang atong makita diri is that in moving forward, kinahanglan tan-aw ta ato sa unahan, kinahanglan ato sang kalimtan ang nasa likod nato. Because sometimes may mga tao nga dili gyud makapadayon ngadto sa unahan tungod kay nahimo silang bondage or nahimo silang bound sa ilahang unsa ang nangagi. Kabalo mo ang nangagi na. Amen ba? Those things are past that we need to praise God and we need to learn. Amen? I really inspire sa among devotion kagahapon, i-share sa mo sa ang nag-share about pasalamatan gud nato ang mga nangagi sa atong kinabuhi. Amen ba? No? Nga usahay kung dili nang mutan-mutan sa tong likod, dili nato makita unsa atong naabot karon. Di ba? No? Tanaw ko na to sa una nagabaktas sa tayo sa bukid, no? Karon makasakay ng sakyanan. Amen ba? Amen. Sa una, piling na to, dato nakaita kung makakauntag piniritong isda dito sa bukid. Pero now, lahi nga experience na, ipa-experience sa Ginoo sa to, no? More dali na lang kayo, magsawa na kita, dali na kayo magpahit, pagkitsun manok, no? Dali na lang kayo sa una, magkitsun, pagkain na paliton sa una, no? Patingin na kita ba? No? No? Bali na naman ginagawa sa una, samtang na kami sa bukid, ambot di magod mo taga-bukid, taga-syudad, magod mo, no? Kami ni nanay, taga-bukid. Kaon kag prito nga isda, pili kayo mo, wow! Kurang dato na kayo ka. Diba? Pero nowadays, God really brought us in this level of our life not to regret those past, but to learn from them. How God blessed us in the past na nahimutan ka. Amen ba? No? Sa una, mahigda ito, makita na itong langit. Pero hindi na. Panganod na ito makita. Nga naman, gi-bless to sa Ginoo. Wala yun si Paul diri. That I already obtained all of this, but I press on to what God take hold of me. Now may something God prepare for us. Take hold of this. Gunita na ito itong gisaad sa Ginoo sa tuwa ba? Even yung pulong magiging sa tuwa, nga dinita niya ibutang sa pinakamaba, ngimutan niya ito sa pinakataas. Amen? It depends on you how you claim that. No? Dapat sa atong mindset isip Kristohanon in moving forward, ato yung gunitan ang unsa ang gisaad ni Kristo nga sa atong tagsa-tagsa gamay kinabuhi. Amen ba? Don't look back. In Luke chapter 9 verse 62, no? Ato ang makita diha. Jesus replied, no one put his hands. Wala daw isa nga naggunit sa iyahang kamot nga sa daro. Unya pagkatapos mulingi ngadto sa likod niya. Di ba kung magdaro mo, kasi may naka-experience din magdaro. Di ba kung magdaro, Bradton, dili magka-pwede maglingi-lingi. Kaya aron straight imong agi. Di ba? Meaning, ang atong
mga kaagi kaniadto, daghan kay tag experiences sa ato ang 2025, maybe na yung mga panahon nga natay down ta tungod sa mga balatian, na yung mga panahon na experience ta of kana kung trouble sa atong una-una, trouble sa money, trouble sa emotion. No? Ayaw na ito balikin, padayon na ka sa unahan. Kiningon ang pulong sa Ginoo, dili kapit diha sa gingharian sa Dios. So pag-serve ka na sa Ginoo, kung nagunit ka sa imuhang gigunitan, ilagsit kag lingi. Di ba? Our goal is ngadto kang Kristo. Mubita lang gi-challenge kita kanunay sa pulong sa Ginoo. Tan-awa lang gid ang Ginoo. Tan-awa lang si Kristo ang author ang ato ang perfecter sa atong faith, di ba? Kaya nga naman, kung mutanaw tas wala, mutanaw tas to discourage kita. Kaya nga naman, dili man ta mga maayong tao. Naaman tay kakulangon. Amen? No? Kung kinsay mo ikakulangon niring simbahan na, pwede na mong gawas. Kaya nga naman, di na ka kinahanglan. Kitang tanan na ay kakulangon, na ay dili maayo, na ay dili pagkamaayo nga rin ka nato. That's why we need to focus. No? Mag-focus ta nganha sa Dios. Amen? Don't look back. Kunya, imo lang, kana kung marami bitaw kinaiyahan usay sa mga bay, sorry ha, ako lang ikot. Marami kinaiyahan kung sa mga babay kasagaran. Nga kanang balik-balikan ko ang mga nangagi. Di na siya maayo igsuon. No? Makastock na sa imo, makahimo na sa imo nga dili progressive. Nga naman, ang gusto sa Dios, those things in the past are learning for us to go forward. Amen? Tungod kay ang blessing sa kaniadto lahi sa blessing sa karon, pag-uling panalangin karon. And sometimes we compare this blessing as karon nga blessing. No! The blessing of the Lord every day is brand new. It's very different from the blessing sa lingali. O kung magsigit at tanaw atong mga nangagi, murag gusto lang nato gihapon kadto nga mga panalangin. Mo nang dili nato ma-experience ang dakong panalangin karon. Ano ba? So itong gablihan ng atong tagsa-tagsa ka mga panguna-una. Mo na nga dapat dili ta mutan-aw nga to sa atong likod. Dili ta magsigig tan-aw nga na sa ato ang likod, kundi dili mutan-aw ta nga to sa unahan. That's why in Isaiah chapter 43 verse 18 and 19, the word of the Lord reminds us, forget the former things. Do not dwell on the past. No? Tanawang yun sa phone, do not remember, unsa yung translation siya? New King James translation. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Grabe, no? Pwede na ko magpuyo sa akong nangagi. Okay lang po atong nangagi, pero ingon sa pulong sa Ginoo, nor consider. Ayaw i-consider na magpuyo lang ka sa mga karaang mga butang sa imong kinabuhi. Behold, I will do new things. Amin ba? Buhatan sa Ginoo bagong mga butang. Nga nung magmukmuk man ka sa imong karaan, nga naamay buhaton ang Ginoong bagong butang sa imong kinabuhi. Karon, move forward. Amen? Now, it shall spring forth. You shall not know it. I will ever make a road in the desert and river. Una-una ko na nato mga kaigsunan. Akong buhatan sa Ginoo o sapa ang disyerto kung kita dili na magpuyok sa atong karaan. Don't be stuck. Ayaw din mo pagpabilin diha. Nga, mingong ka nga, mauragin niya akong makaya diha sa Ginoo. Mauragin niya ang ako pastor kanang mga pag-ampo lang. Mauragin niya ako pastor. Usahay natin mga old practices that
ato na gyud na siyang naanas tong kabukuran, pagkakaunuran o kabukugan. Takalitong anin. Unya, komportable na taana. No? Usahay maunay makapawala sa dagkong butang nga pagabuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why not try to open your heart and step forward and allow the new things in your life? Amen ba? No? Make a decision. God can make rivers in the desert if we leave the old things behind. Ayaw na i-consider ang mga karaan. Kita mo kung mga Pilipino kay kanang natin kinaiyahan nga sayangan. Inaana ba yung tanong? Mabitaw na ang atong balay perting daghanan. Garbage, di ba? Kay mga kita sa sinina, bisan ako, na hinatag na sinina, bisan medium na yun, di pa na ko ihatag sa lain kay murag piling na ko, masuot pa na ko. Tinood ba? Munang daghan kay sunod ang kabinet niya, pagtanaw niya ang reality, duhala na mo ang masuot sa imo ato, pero dili yun yung mahatag kay nga naman ang hula-hula ni mo, kasya pa ni mo. Tinood ba? No? Pumunta ng mga Pilipino, kanang we love to enjoy the old things. Muna, kanang mga sakyanan nato, sahay, old naman lagi kami sa Japan. Napaglumaan na, pero nag-enjoy gihapon ta. What I mean is this. Usahay, we settle for those old things sa atong life. Unya, usahay, nakaligtaan na to ba ang pag-enjoy sa mga bagong butang? I give you a kanang practical example. Kailangan pa kahit mo gamit atong washing machine nato sa una bitaw na makita pa itong katuyok-tuyok, anak. Nya, di pagit na to i-let go, bisag kusog mo ka kuryente. Nya, karon kaya ang washing machine kaya ibutang mo ni mga sina, pagkuha ni mo, pwede nang suoton. Dili ka maka-experience ako, kaya nga naman, kailangan pa man mo, andar pa man yung nagtuyok-tuyok, pa man yung akong washing. Eh, sayang ka ayo. Sayang yun. No? Dili din nato ilabay. Diba? No? Basta mo andar pa, okay pa na. That's a perfect example. And sometimes in our Christian life, we also open to apply it sa atong life. Gina-apply sa nato ba sa atong Christian life? That we settle for this. Okay lang ko, ani. Okay lang ko, ani, Lord. Basta malangit lang yun ko, ko'y problema. Bahala daw dito kung dapit sa pinakasuok sa langit. Basta malangit ka ng komedya pa nila. Bahalag sa CR, Lord, basta sa langit ng gihapon. Yeah, naman ta kay guwapo kayong kwarto giandam sa Ginoo. Ngam dito mo ka CR lang. Amen? No? Atong i-block ng mga atong panguna-una usahay ba na okay na yung mga butangan. No? Kaya nga po sa Ginoo, able ang Ginoo sa pagbuhat o bagong mga butang sa atong kinabuhi. Dili ginamabuhat sa Ginoo sa imuha pag dili nimo siya kalimtan ang mga nangan. Dili nimo buhaton ang dapat nimong pagabuhaton. Because inaani ra mo ni mga igsoon, dili man gud manggusgid ang Ginoo sa tuwa. Diba? Kung gusto ka nga mo tubo, mahimong fruitful sa imong Christian life, then experience the new things in the Lord. No, dili ka mo tanaw sa imong wala o sa imong tuo. Pero kung gusto ka nga imong anak lang, inaano lang yung mahita ko sa imong kinabuhi. No? That's why in Luke chapter 9 verse 59 to 61, kinahanglan nato biyaan o muaban dita sa unahan. Amen? No? Ato ang ilib ang mga butang sa ato ang kaagi, kaniadto.
and we will move forward. Amen ba? Kabalo mo, kung dako kayo tagpaghigugma sa kanang unsa bitaw ang atong karaan ka tao, dako kay kanang bitaw nga let go ang mga butang na naa sa atong likod, dako kaayo ang mawala sa atong kasatag sa kinabuhi. Kung atong tanawon ang Genesis chapter 19 verse 6, atong makita diha ang kinabuhi sa asawa ni Lot. Nganong nahimo siya og pillar of salt. Tungod kay nawili gid siya sa iyahang karaan. Bibingi gid siya sa iyang likod. Nasayanan gid siya. Amen? Komportable lang magkuha ni Lord. Mo lang ni ako akong gusto. Pag may time, di ba? Pero kung gusto ta nga move forward, let us focus on what is ahead of us. Nako tay goal as like the runner in the kanang racetrack goal. Ang iyang goal is to finish. Ingon ana usab dapat ang matong goal. Kabalo mo nahimong pillar of salt ang asawa ni ay nagtan-aw siya, nasayangan siya ang asayang likod. Kabalo ba kung sa to? Ang comfort niya, yang bahandi ang tanan kaniya, lihigid siya. Sayang Ginoo. Di ba? Orag saya si mais ato tanaw na ko sa katapusan lang pero giwarningan na mo sa Ginoo nga kumulihi ko sa inyong likod. Mahimo gid mong asin. Nahimo gid siyang asin. Amen. So, forget the former things. Do not dwell on the past. Move forward. Amen? As we enlarge our territory this year, dili gyud ta mahimong mo explore mo dako sa atong pagpanginabuhi sa Ginoo. Dili gyud ta mahimong mo bloom sa asa ta gitanong sa Ginoo kung nagsige lang tagtan-aw sa ato ang karon. Amen. Mo nang kanunay ta gipahinumduman sa Ginoo, tan-aw nato tong butang nga giandam sa Dios nga rin kanato, that no one can compare. Amen ba? Muna yung sa pulong sa Ginoo, walay makatupong sa bisan unsang kalisod nga itong na-experience diri, walay makatupong sa himaya nga giandam sa Dios sa matag usa ka nato sa langit. Amen? Together with the Lord. So dapat focus ta sa ato ang unahan, ayaw magtan-aw nga sa atong likod. Amen? The second thing is, ang kinahanglan nato sa dihang mag-move forward ta is naatay focus sa ato ang goal. Unsa man ang ato ang goal? No? Muna yun diri sa atong verse in Philippians chapter 13 at chapter 3 verse 14 ninyo siya dira. Atong basahin dito sa 13 hangtod sa 14 ha. But brothers, I do not consider myself yet have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Verse 14, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Our goal is the reward that God has prepared for every one of us. Amen ba? Goal-oriented dapat ang kinabuhing Kristohanon. Unsay imong tumong anong makasakripisyo ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay naa kay tinguha to be with the Lord, to receive
the crown of life that God has prepared for every one of us. Amen ba? No? Mula ingon ni Paul nga akong gi-tan-aw munahan ang premyo nga nagahulat kanako nga giandam sa Dios nga rin kanako. Tungod kay mo kaniya atong tawag ang kadaugan diha kang Kristo. Kay gidaog na ni Kristo ang tanan niya sa cross. Amen ba? No? We are more than conqueror. That's why Philippians chapter 1 verse 6 reminds us, He who began a good works in you will be faithful to complete it until the day of the Lord. Amen ba? Kaya isugdan sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang atong focus is sa ngadto sa unahan, ngadto sa katapusan, ngadto sa kadaugan. Amen ba? That's why unsa man ang butang nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi, andam kaay nang tapuson sa Ginoo sa imong kinabuhi if you are willing. Usahay lang gusto sa Ginoo nga buhaton ang mga butang kadaugan nga na sa imong kinabuhi, pero usahay ikaw lang ang gusto na mo surrender sa imong kinabuhi. Ang Dios nga nagsugod, iya ginang humanon. Amen ba? Amen? So focus on that goal. No? Sad bitaw kaayo, no? Kanang makakita ka usahay mga kaubanan nato, madugay na nangalagad sa Ginoo nga pagkatapos karon naluya, karon nawala. Di ba? Kupta nato ang atong paglaom igsuon. Kabalo mo wa pa nasayod sa umulapot nga mga adlaw, unsay gitabok ka nato. Pero dapat kupta nato ang atong tinuha diya sa Dios. Amen. Maabot gid ang panahon nga tistingan ta. Maabot gid ang panahon nga bisan pa ang atong minahal sa kinabuhi may masugay nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Moabot gyud sa atong kinabuhi nga na ay tinuod nga suffering atong maisinati. Pero dapat atong gunitan nga doon na tayo panglantaw na sa unahan na ang Diyos na nagsugod sa pagpamuhat sa iyong kinabuhi, willing siya na humanon ang mga butang na kayo. Amen? Philippians chapter 4 verse 8, we need to focus on those things that help us. Mabito na si Paul nag-remind sa ato, pamilya na kayo nitong verse. Kung sa itong mga maayong butang, kung sa itong mga makatabang ka na ito, may gugmaong mga butang, kung sa itong mga butang na makahelp ka na ito, let's focus on those things. Amen? Kung kanang imong higala, imuhang kauban, makatabang kanimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo padayon. Pero kung kanang imong higala makapawala kanimo nga sa Ginoo biyai, bisan pag imuha ng uyab. Tinood, no? May paywa kay uyab nga musaka sa langit kaysa na kay uyab nga bilin ka sa yuta o may mukhang maimpyerno. Tinood ba? Pero klaro rin ang istorya. Kung imong bakna mo hinungdan nga maimpyerno ka, ayaw kong biyahe eh. Tali ako nakasumpay ni Midit. Maramag na pinagdaanan eh. Ayaw yung rason na. Ako magumbana, pastor. Ako magumbana, pastor. No. Ayaw hinagi mo ang rason nga mahimo nga mawala ka sa imuhang goal nga mao together with the Lord mo ang pag-agkon sa ganti sa kinabuhi diya kang Kristo Jesus. Ayaw. Padayon ng gihapon. Amen ba? Usahay mo din ang tanong sa
sa mga sitwasyon sa palibot. Muna nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo, whatever is true, lovely, admirable, excellent, or even things that can help us, mo to atong una-unaon, mo to ang atong buhaton para makapadayon ta sa atong goal. Di ba? Di ka magsige ng tagtanaw sa mga negative. Dili kita mahimong makapadayon, di kita makaabante ang trabaho ay igsoon. Diba? Padayon, naragi buhaton ng Ginoo si Mumbana. Amen? Kaya nakita mo na sa Ginoo yung kasing-kasing. No? Ako, mabati din ako na ba? Personally. Kaya bitaw inyong mga husband nga wala pa sa Ginoo. Ako, bati din ako sa inyong gibati. Akong gibutang, akong gaugalingon sa inyo. And I pray for you. Someday, God will do that. Amen ba? Wala may posible sa Ginoo. No? Pwede kayo buhaton sa Ginoo ang may posibleng mga butang sa mga Ginoo. Just allow the Lord. Focus on your goal. Muna nga, katong makatabang sa ato itong buhaton. So, kung makatabang sa ato ang pag-serve sa Ginoo, makatabang sa ato, pagbasa sa pulong sa Ginoo, makatabang sa ato ang pag-fellowship sa butang usa, atong buhaton para mahimo tang maka-reach sa atong goal, maabot na to atong goal. Dili kay ato na lang patuyangan nga ato magkaingon ani naman gyud di na gyud ko ka. No. Makahimo na nato nga dili ka makaabot sa atong goal. No? 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Gipananglitan kini ni Paul about sa usa ka runner. No? Do you know that in the race all runners run, but only one get the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get the crown that will not last. But we do it to get the crown that will last forever. Next verse. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. Grabe yung gini Paul, no? Wala ko nagpakitbatok na walay tumong. No, I beat my body and make it slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Our goal is the prize that God has given us. Muna nga ni Paul dira, nga mura daw ta usa ka runner, nga nagdagan daw ta. Unya, sa ka athlete, dili pwede nga wala siya disiplina sa iyang kaugalingon. Iyang matuto ang iyang kaugalingon aron maangko niya ang ganti. Wala siya nakasumbag lang sa hangin. Dapat na ay purpose ang iyahang pagsumbag. Wala yun, usahay sa atong ginabuhing Kristohanon. Ang atong mga ginabuhat ba, walay labot sa atong Kristohanon ng ginabuhi. Wala na yung pakialam sa atong life as believers. Nga, we all learned in the past, natong mga topic that, and everything we do, ako nang ginabuhat para sa kaymayahan sa Diyos. Amen ba? No? Malayo rin po, gina-encourage ta nga. Ayaw sumbag sa hangin lang. Ayaw pagsakripisyo nga walay tumong. Kung dili, kinahanglan, ang imong tanang buhaton nakapokus ka to sa imong ganti. That's why I challenge you with this verse. In the last verse,
Verse 27. Ingon siya sa last phrase. I myself will not be disqualified for the prize. Amen? Dapat ang atong goal as we walk forward, as we move forward, mahimong maangko na to ang ganti nga giandam sa Diyos. Di ta ma-disqualified sa prize nga giandam sa Ginoo. Amen ba? Kay basig mapariha ta ni giingon dira sa Matthew chapter 27. Nagbuhat man may milagro, nag-ayo mig mga masakiton, pero unsay tubag ni Ginoong Jesucristo siya? Wa mo kailan ninyo? They are disqualified for the prize. Why? Ngano kaya? No? Tungod kay they do it for themselves. So, ang atong focus as we move forward is for our goal to win the prize. And sometimes, in order to do that, we need to sacrifice ourselves. Manaingon niya, atong gina-train ng atong kaugalingon, atong ang term pa galing ang gigamit, I beat my body and make it slave. Kaya atong lawas, kini ba ato usahay munod, no? Usahay magbubot sa pagkili sa tuwa. No? Mag-ampo ka, mag-ampo, kapoy kay mata. Pero kung mag-cellphone ka, mahulog na naman sa itong ulo ba, no? Kung mag-anak, bitaw ta, no? Kasi mabukol ta ba kay nagigda ta, naging cellphone, kasi makarinig ali. Mahulog na lang sa itong agtang, sa kadugay na itong ginulit sa itong cellphone. Kisa may nahulugan na diri. Ako ra? Oo, tanawan, pataas. That's why we need to discipline ourselves to be qualified for the prize. Amen ba? No? Usahay, basi bayag, pagtuo na to, daog na ta. Pag-abot di ay dito sa total, negative ta kay wala na qualified sa prize. Amen? Ang atong focus lahi. Unang ipahinamdaman ta sa pulong sa Ginoo, not to focus on the things that will pass away. The things that is seen. Dapat atong i-focus katong things that is unseen, the things that is eternal. Amen ba? No? So, if we evaluate ourselves every day in our life, asa naman ang atong goal? Ang ato bang nibuhat padung ba dito sa atong tumong? Ana daw na pag-evaluate sa ato ang self to have success in our spiritual life. Ang ako bang ginabuhat padulong gani patong sa langit? Naagi porosyon ani padung sa langit? Or basig para lang mag-enjoy ko sa akong kaugalingon o masatisfy na ko ang akong panginahanglan? Last, before we end, in moving forward, we need to trust God. Amen? Because sa unahan, it's uncertain. Kanina ato, ka na to, it is certain, makita na to, na-experience na to. Pero ngadto sa unahan, ang atong ugma, ang atong sunod, huwag mo nakabalo. Nakabalo mo kalit o brown out pagka humain, di ba? O nakabalo mo kalit o eclipse, o nakabalo na. Di ba? It is uncertain what is ahead of us. That's why we need to trust God for the uncertain things. Usay ang tao, we are so confident because maimon po na no nga ato lang ihanday ang atong ugma, ang atong mga we strategize, we plan for what is ahead of us. But in doing that, we really need to trust God. Ihatag kita sa Ginoo. Kaya kung di na ito na ihatag sa Ginoo, pwede na may mapakyas. Diba? Kinig yung tuiga, kinig yung pitsaha, kinahanglan, makasal na yung Lord sa pinakagwapong tao, hindi mo kalimutan.
ending na ikaw ka nagsalig sa Ginoo, ang ending di ay yatag man sa Ginoo sa lain. Palaw ta ni. That's why we need to trust God. Panira ng moment si Pastor no, Pastorya. Anyway, pwede ka na imuhatod sa Ginoo. That's why in Proverbs chapter 3, this is a very familiar verse. 5 and 6, it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Our own understanding perceived for what we want in the future. But ang Ginoo, lahi ang iyang pagsabot sa tumugma. That's why gikinahanglan nato isalig sa Ginoo. Amin ba? Isalig sa Ginoo ang tanan. Dili sa atong kaugalingong pagsabot o sa atong kaugalingong kapasidad. Kay kinahanglan natong isalig ang tanan nga kanina. Amen? That's why Jeremiah 17 verse 7 and 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. He is like a tree that is rooted. No? Sama sa usa ka kahoy nga natanom dapit sa sapa nga dili gyud siya mamatay. Giingon ana pag picture out even in Psalms. Giingon ana pag picture out sa Ginoo ang taong nagasalig sa Dios. Pero kung ang taong wala nagsalig sa Ginoo, kabaliktaran. No? Ang manghitabo. So, kinahanglan ato isalig sa Ginoo as we move forward because uncertain ang ugma. Isalig sa Ginoo kay diha lang kaniya makaangkol ta sa kadaugan. Amen? Hindi ka mo amen ron, lugayon ko di mo man. Amen. No? So in Matthew chapter 6 verse 25, di ito na magbalaka. No? We need to choose not to worry. Ang gingon diha anxious or worry about the things. Kabalaka. Kisabay wa na balaka din. Na si Pastoray, manano yung kinayang ka ng nagani mga instances sa life. Kabalaka din ba, no? Pero dapat musali kita sa Ginoo. Usahay gani na pag hindi kinaiyahan sa iyong Kristohanon, bisag nag-ampok ta pag umano, balaka lang yapon ta, di ba, no? Lord, salamat kay ikaw mag-ayo niya. Eh, pagkatapos, sige, ay, saan ako maayo mo, di ba ito, no? Nakito tayo kinayaan na. Aslo na siya, di ba? No? Lord, i-provide ni mo ang panginahanglan. Saan mo ginamot ni mo? Trust issue ba yan na? Trust issues ba na siya? Ulat ng sanik ba? To worry is our choice. Atong ipili nga mabalaka. Tinood? O ang pagsalig po, ito po ng choice. Kaya kung mag-ampo, tanisalig yun ta. Muna ko sa inyong husband, kung nag-trust mo sa inyong husband, it's your choice. Di ba? Wala ka siya sa tabuhan. Nagsalig ka saya. Hindi mo gani. Nisalig ka saya nga. Huwag siya'y lain. Di ba? Imo lang ipili. Pero iyo kung ipili ang pag-worry. Kung sigat pa na, saan ka mo? Ha? Saan ka balik? Ato ko nang ipili. Kita ang pinagbuhat sa tumuna-una ba? Tinuwag ba? No? Ang dili ta makaabante kay paatras sa itong kinabuhat. Tinuwag? So that's why ingon ang pulong sa Ginoo diri sa Matthew chapter 6. Dili na ta mabalaka kanang pagkaon, suoton, unsa man. Bisik na to nga panginahanglan ba? Gipahinduman ta nga sometimes
times man good, kini may mag-hold back sa ato ba sa atong pagsalig sa Ginoo? Ma-occupy ang atong mind, ang atong mga decisions because pastor din lang sa kumubuhat, ani nga dili ko makuha na wala di makahapon. Ikaisip ng mga bata. Nagampo ba kasi mong kaugmaw sa mga anak, pero tini na ginamong ampo, nagpastig pa ko, Lord. Pero mga hindi magkakakuan kay, ay yung kinahalunan, pastor. Natay trust issue. Grabe no? So kinahanglan na ito, atong ikuha itong sarili ba? Usahay, let God works, not our strength. Amen? Whatever we go through is igsuon. Unsa man na atong nasinatian kun karon? Ipusalig lang kita sa Ginoo. Na buhaton din sa Ginoo ang iyang pagabuhaton sa itong kinabuhi. Mahitabo gid ang dapat manghitabo nga gusto sa Ginoo kung musalig lang ta. Because of trust mo, you allow the person to do something in his capacity. Kaya alam niyo ba? Salig ka. Mura ko na, nagsakay ka sa sakyanan. Nagsalig ka mali ka ibang gas driver. Ano salig? Di ba? Mayroon kang drive ni PA para palington eh. So, bahagi siya para mag-drive. Kapamrik, mag-iapon ko size tubangan. Arang-arang nakaroon kaya pwede na ako makatulog. Salig, pagsalig. Usahay lang Lord. Okay, we need to build up our trust. Amin ba? No? Baka lang makatulog na kapag mag-drive siya. Hindi kayo ka nang, Ginoo ko makabalong, balik mag-break ni, kasi pagka nila tikot. Ngayon yung muna na ito ba? Di ba, bro? Dahil yung experience, dahil yung pagbati. Di nga, no? Kung wala kay trust sa katao, dahil niya yung pagbati. Di ba? Oh. Pero si Tony mag-drive, si Diding, tulog-tulog lang si Diding. Salig na Tony sa pag-ibangga, siguro sa kabitsa. That's trust. Amen? Because our God never changed. Kinahanglan lang yun natin isalig at lang sa Ginoo. Trust God for who He is. Yesterday, today, and forever. Amen? Saligi ang Ginoo kung kinsa siya kaniadto. It is recorded here what God do in the past. And He is the God of the past, the present, and forever. Amen? And why sometimes natin trust issues? Mo nang kita maka-go forward. Amen ba? We don't know ahead of us, pero we can trust God that He is yesterday, today, and forever. Mo nang gibaranggan sa itong Foursquare. Amen ba? Mo nang malipay ko sa Foursquare ko, kaya ang Ginoo kaniadto karon ug hangtod sa katapusan. Wa gyud daw sa. Kung nangayo o masakiton ang Ginoo kaniadto, nangayog na limunyuhan, naghatag, nagpakaon sa 5,000 people, bubuhat na niya karon o hangtod sa kahangturan. Kung sa imong problema karon, pwede na solusyonan sa Ginoo. Amen ba? So just trust in the Lord and move forward. Abang kita. Lain na kong tuwig at kong sugaton, abang kita. So, pinaagis tabang sa Ginoo. Mas may dagan nagawidon sa tuwa ba nga mo sa ikay ka mag-involve sa ministry, dagan kay tag nagbira sa tuwa nga dili nato mahatag ang atong best sa Ginoo. Usay natin trust issue na ba? No? Nga, what if Lord, kung mawala siya o kung mawala ni, di ba? You don't know. Sugot ka ka, John? Mawala ni? Di ba? Sugot ka mo kung mawala ni? Di ba? Pero we need to trust God. Kaya kung kuhaon niya na ako, siya ipulin ko ako.
Amen ba? Kung kuhaon sa Ginoo, di na niya kabubuton. Na siya best plan para sa imo. Ngano usahay giligid ka kasalig yan. Dapat atong isalig ang tanan nga sa Ginoo as we move forward. Amen? So, as ato bago na to ang bagong tuig, ilan naman ang yung kaadlaw, no? 2026 na. Atong patubuon, atong pagsalig sa Ginoo. Amen? Kalimti na tong nangagi, tanawa ang unsa ang mabuhat sa Ginoo sa imo. He can make rivers in the desert. Imposible kay na mahitabo, no? Kaya kung naakay sapa sa desierto, ikaw ang pinakadato. Kaya na tubig. Diba? Pero that's the promise of the Lord. God can make rivers in the desert. Ingon ana ang Diyos mamuhat sa kinabuhi. As my conclusion, in Exodus chapter 14, verse 13 to 14, these things happen when the Israelites face the biggest problem of their life. Sa dihang gidukot sila sa mga Egyptians army, unya ang ilahang giagihan bungtod nga sa pikas, bungtod sa nga sa pikas. Unya pagtan-aw nila silang atubangan, Red Sea, dagat. Di ba? Nalaman ba sa time sa atong life parehaan ni? Yung datos nung wala, yung naging mautangan. Wa pa ko kabayad di gihapon ka utang. Yung pagtanong gusto ba, ay di gihapon. Asa nung kumangayo. Pero unsay gibuhat sa Ginoo? No? Ano itong basahon sa unsa? And Moses answered to the people, they are so afraid because mingo na daghan kayo before ninyo always daghan kayo sila mga pangstorya ng Moses. Gidala pa man diri pa, yun lang na iminimo, di ba? May palito maulipon mi, gusto lang niya atong kaagi ng mga kinabuhi kay bahala ulipon mi makakaon man mi. Usa bitaw mga ginana no? Tinuod nyo, gusto lang kita sa paz ba? Muna ilang mga sentimento nila. Pero ang sayo nga ni Moses answered to the people, do not be afraid, stand firm, and see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptian you see today will never see again. The Lord will fight for us, for you. You need to be still. Amen? Ingon ang pulong sa Ginoo, stand firm. Barog lang tang maligod diya sa pulong sa Ginoo, salig lang sa Dios. Amen ba? Do not be afraid and see the deliverance of the Lord. Tanawa unsay pwede buhaton sa Ginoo, unsa man ang struggle nimo, depression, anxiety, whatsoever, God can deliver you. Problem in finances, relationship problem, God can deliver you. You need to trust God. Amen ba? Ingon pa ang pulong sa Ginoo, the Egyptian you see today, you never see it again. Kanang iyong experience karon, kung musalig ka sa Ginoo, magbarog ka nga na sa Dios, dili na gid na mabalik sa inyo. Pero kung dili ka pabalik, sige ka balik-balik diha. Mas pakyo ka diha. Pero kung musalig ka sa Ginoo, makita nimo ang deliverance sa Ginoo. Because the Lord will fight for you. Ang Ginoo ay makigbatok sa imo. Unsa lang gitabo in this situation sa ilang life sa mga Israelites, napikas ang Red Sea. Imposible kaayong maghitabo, pero nahimong posible sa Dios. Niagi sila nahimong dry land ang tumak sa dagat. Grabe no? Ang desert, pwede buhatan river.
ang dagat pwede pamalahon. Ingon na kami nag-rosog Ginoo. Amin, parang pangano Ginoo na ba? So, unya pwede kayo niya mabuhat sa atong kinabuhi kay siya ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. So whatever things we went through today, this is not an accident that you are here. Whatever things you go through today, God is willing to deliver you. Amen? The only thing you need to do is to trust. Amen.